Kwentuhan niyo naman kami, paano ba nagsimula talaga ang biyaya, animal care? We started because of the advocacy namin both ni Mambina na, well, of course, to lessen yung ating mga animals na nagsasuffer from cruelties. Kasi minsan, si Ma'am Rina nagdadala before sa amin ng cats na nakatali o kung anong nahampas or nabuhusan ng mga maiinit na tubig. So, we started this advocacy na kailangan nating mabawasan yung ganitong mga happenings. Cruelty dito sa ating paligid. So, we started the Biyaya with the aim to lessen the animal population through humane population control, yung neutering, yung pagkakapon. Ayun. And then also, we built a hospital and some clinics para ma-sustain yung aming advocacy. So, and also to treat yung mga animals na in need na usually hindi na idadala because of budget constraints. Ayun nga kasi yun talagang masakit, di ba? Pag nag-alaga tayo ng cats, ng dogs, o kung anumang hayop, kailangan handa rin yung bulsa nyo. Hindi po sapat ang pagmamahal. Kahit po sa love life ng tao, hindi sapat ang pagmamahal lamang. Kailangan talaga natin ng budget, lalo na ang mga aso at pusa, hindi naman yan nagsasalita. Di ba? Na kung ano ba yung nararamdaman nila or kung saan, anong parte na nahihirapan sila, di ba? Pero 2 years na tayo. Yes po. Wow. Last year, nandito rin tayo last year. Pero iba yata yun. Di ba? Kapon lang kapon talaga. lang yan. But now, celebrating 2 years na. Yes po. Anong gagawin natin? Anong meron? We have this, pinakamalaking event this year ng Kapunan Sa buong Pilipinas, ba? Kasi grabe. I think buong world. Really? Sana pala pinatawag na natin ang Guinness. It's the largest. Naghahanap ako, wala akong mahanap. One time in 12 hours. We have around 4,000 registrants, the pets, and we are composed of 57 veterinary surgeons across the Philippines. Yes. Not only here in Metro Manila, but veterinarians from Baguio. May nag-volunteer din. Cebu. Baguio. Just to make this event possible. And nakakatuwa kasi lahat sila is agree. So, ibig sabihin, we have one vision na pino-point out. So, dito tayo. Stray-free, rabies-free Philippines 2035. Yan yung gusto nating pag-usapan. Kasi we have this, yung bansa po natin ay committed sa worldwide campaign din na ang buong mundo dapat by 2030 ay dapat rabies-free na para wala na rin pong tao na nai-infect with the rabies virus. Actually, hindi pwedeng 2030, hindi kami aabot. No, kasi the rules governing that is dapat 5 years na walang isang rabies ever. So for sure hindi namin magagawa this year kasi all-time peak po ngayon. Ng rabies? Yes po. Yes. We're already at 400 deaths or something like that. Human deaths, Human deaths. Sa Pilipinas pa lang to? 400? Yes po. And August pa lang po. Yes. Yung bilang for August, 400? No, yung buong year. Hanggang August? Naka 400 na? Parang gano'n. Kaya, it's very alarming. Especially, rabies is not curable. Sa humans. And also with dogs. Dogs and hindi pwede. Yung nakakalungkot is 100% avoidable siya kung may bakuna yung aso. So yun. And yun yung bakunang ng aso is cheaper than yung bakuna sa tao. So hindi ko naiintindihan. But anyway, yun 30 plus pesos lang po yung yung bakuna. Yung bakuna sa aso po. O kita nyo, magkano kapag nakagat ka ng aso or ng pusa na may, syempre hindi mo nahihintayin na mamatay yun, magpapasaksakan na rin ng anti-rabies sa ospital. Kung hindi ka magsasan Lazaro or RITM na libre, aabot kayo ng nasa 40,000 kasi per timbang, per kilo, yung isasaksak sa inyo. Meron pa yung anti-tetanus, di ba? Yung unang madaming rounds. Kung saan kayo na mahal. Yun. But at least sa amin naman lagi, if
yung pet is vaccinated, so no need to worry naman si pet owners or kung sino man yung makagat. So usually ang kailangan lang is yung mga injection ng anti-tetanus. So for the wound. And then the rest cleaning na lang and regular na management ng wound. So yun, kaya napakahalagang pagpabakunahan natin yung ating mga alagang pets. Especially ngayon, maraming mga government actually yung mga city government natin, municipal veterinary office, they are giving free vaccines to our pets. Kaya wag nyo nang i-miss yun. Privilege na yun. Swerte nyo nga kung yung LGU nyo active sa sa animal welfare. Because unfortunately, hindi lahat So, swerte nyo kung yung mga LGU ninyo, meron silang city veterinarian or provincial veterinarian, pwede kayong magpa-saksak ng mga dogs and cats nyo ng anti-rabies. Yung iba nga, di ba, may animal bite center pa. Yes po. Na kapag ka naman kayo nakagat, merong animal bite center na libre rin. Swerte nyo talaga kung ganon. Kasi minsan, hindi not all LGUs are made the same, di ba? And because of the scare nga, ang nangyayari is, maski na hindi kailangan pabakuna, nagbabakuna. At nakakapos po yung yung bakuna ng pang-human. Meaning they just got bitten pero the dog already has. Nagpapaturok pa rin sila, yung buong pamilya. So what's happening is there's a shortage of the human vaccine. Okay, so paano ba yung batayan para malaman natin na okay, kahit hindi ako magpabakuna, safe ako, alam ko na ligtas ako. Paano yung batayan nun? So usually, kapag yung dogs is nakakagat ng isang tao at walang bakuna, usually ina-undergone siya ng observation for 14 days. So if the dog namatay, so most likely meron siyang rabies. So ang ginagawa is pinapabakunahan si human. Though even kahit yung sa quarantine period pa lang, once na nakagat sila nang walang history ng rabies vaccine sa dogs, binabakunahan na agad si human. Then kapag nagkaroon ng, say for example, namatay yung dog, and then usually nagkakaroon sila ng mga reboosting shots. So yun yung ginagawa. I think yung magandang sabihin is not all dogs that bite have rabies. Yun ang kailangan maano. Pero to be sure nga, yun. So it's the humane practices, you observe for 2 weeks yung aso, then you bakuna. Bakit ba kumakalat ang rabies? So, kumakalat siya because here sa atin is napakaraming strays. So, sila yung pinakaunang culprit kung bakit kumakalat yung mga diseases, and as well as walang mga vaccines. So, from one dog to another, siyempre pagka nakagala yung mga dogs na yan, minsan nag-aaway-aaway sila. And it happens na mayroong rabies yung isang dog and nakakagat ng another dog. So, kakalat na siya, nakakalat. Kasi it can be dormant for a very long time. Dormant, pwedeng magiging dormant tapos puputok lang. And normally, that's what happens. Yung nangyayari na parang sinabi, nagpabakuna kami ng aso sa LG or what, tapos bigla na lang namatay. Usually, the case is dormant sa katawan ng aso. Tapos, nung nabakuna, doon pumutok, lumabas. It's like when they say, if you have COVID, huwag ka magpabakuna. Ganun po. Kasi you increase the load, the viral load sa katawan. Doon pumuputok. Yes. So, we've experienced it with some of our rescues na after bakunahan, then they die around 7-14 days, and then we send the head to the Bureau of Animal Industries and came out positive. Kasi sometimes pag nakukuha natin yung dog, hindi pwedeng ibakuna kaagad kasi may sakit, matamlay. So sometimes we wait. Wala kang makikita, bigla na lang. Puputok. So some dogs they have symptoms, some dogs they don't have. Okay. So that's the challenge actually. Even pati din sa mga alagang-alaga natin, ganun din ba yung case? May mga cases na meron silang, may mga reported cases na merong rabies, even own pets. So especially yung ibang nakawala or nakagat ng mga stray dogs or stray cats. So
after developing the disease, namamatay sila. So, yun. Even kahit usually yung mga walang bakuna yung prone sa rabies. So kaya we encourage talaga na every own pet is mabakunahan. So yung LGUs, they're doing their part, yung government natin, they're doing our part, pero as added tulong, ito ang private sector, tumutulong din tayo. Yes po. So nag-free bakuna rin po ba tayo? Yes, this whole year, no? This whole year. If magpapakapon po kayo, free po yung bakuna. Anti-rabies. Anti-rabies. Kasi two-pronged approach, kumbaga. We control the population through the kapon. And then, kasama na dyan yung rabies. Kasi yung battle cry, yung campaign, namin, hashtag is Stray Free, Rabies Free Philippines 2035. So, hindi pwedeng may strays, hindi rin pwedeng may rabies. So, those are both addressed by population control and bakuna. Pag kinapon kasi, lesser yung basag ulo ng aso at pusa. Tama ba? Okay. And lesser din yung kanilang intent na mag-roam around. So, and kaya dalawa yung ginawa namin this year na kapag nagpakapon and then libre yung bakuna ng anti-rabies kasi napakahirap na kontrolin ng rabies kapag sobrang dami ng population. So actually si pagbabakuna is yung pinaka short term mo to address yung issue ng rabies. And the long term solution mo is yung population control, which is nagagawa through neutering. So with that, mostly is magiging successful yung ating laban sa rabies. Okay, hindi daw masyadong naririnig. Malapit lang daw po ng konti sa mic, sabi ni Renante Fernandez Saison. Yan, para mas maging makabuluhan ang ating daldalan. No, hindi ba? Yung mga gusto magtanong kay Doc Joden and Ma'am Rina, pwede kayong tumawag sa amin. 8631-5788, 8631-6674. Kasi, ano yan, maganda kasi ang daming benefits ng kapon. Yes po. Yung iba, kaya lang yung iba, hindi natin may iwasan, natatakot sila para sa mga fur babies nila kasi, baka masaktan. Meron pang kaso ganito. Pag tinatanong, ako kasi, kapon advocate din po ako talaga kasi masakit sa bulsa na mag-alaga ka ng sobrang daming aso at pusa tapos o kaya para kang nangongolekta tapos hindi mo naman naaalagaan sila yung health nila, 'di ba? Pag tumatanda ang aso o pusa, all the more kailangan mo silang tutukan kasi nga parang tao rin, umiidad na, nagkakaroon minsan ng mga conditions, sa mga sakit. So, ako rin, I'm a yes for kapon because that is the only way para mas makontrol natin kung marami man tayong cats and dogs yung budget natin for them with healthcare na, 'di ba? So the benefits of kapon, yung iba kasi sinasabi mahal. Pangalawa, sabihin pa nila, hindi, papalahian ko lang muna ng isa kasi gusto ko talaga meron siyang baby, yung remembrance muna, tapos papakapon ko na. May ganun akong mga naririnig. Madalas. Diba? But mas mahal pagka nagkasakit yung, say for example, yung cat or dog mo ng reproductive related diseases. Mas mahal actually na mag-treat. Yung most of the time, pag mga reproductive diseases are surgical. So, mas mahal compared yung pagpapakapon mo lang na, well, yung normal na pagpapakapon. Na hindi pa sila... wala pa silang problema. So, kasi we encountered it madalas na meron ng sakit yung kanilang mga alaga and then saka sila magde-decide na magpakapon. Well, yun yung treatment. But hindi na siya ganun kamura. Compared mo with kung gagawin mo yung pagpapakapon for prevention. Hindi pa sila sexually active, kumbaga. So, kaya most of the time, nire-recommend namin if your dogs or cats is not for breeding purposes, so, ipakapon na. Ano? Mahal daw ang kapon. Mahal magpakapon. Mura lang ang kapon. Kapunin ko kayo. Gusto nyo? So, bakit mura? Kasi mahal daw. Ang mahal-mahal naman. Ang mahal. Pero hindi naman nila madala-dala sa bet yung yung aso at pusa. Pero puro sasabihin, ang mahal. Yeah, and most dito naman sa atin, kadalasan, mga LGUs is nag-o-offer na ng mga free kapon. Buti meron. So, most of our LGU are very active or very proactive sa mga gantong activities. So, especially ngayon, kasi ang tinatarget natin is magkaroon tayo ng rabies-free Philippines. So, lahat ng LGUs na nakakasama namin, they are very proactive sa pagkakapon ng mga community cats or mga owned
pets sa kanilang mga lugar. So kaya marami rin nag-o-offer na ng mga low cost. Yes, madami. So, low cost. Even ibang clinic. Edi thank you. So diba? yun. Yeah, so yun sa mga pet owners, kailangan nating i-grab yung mga opportunities na ganyan. So pakapon nyo na halaga nyo. Oo. Kung hindi kayo ang kakapulin. I will make sure. Charing! Kasi irresponsible pet parenting yon. Sandali. Meron tayong caller. May itatanong daw po. Sige, pasok natin, ha? Saktong-sakto. Meron tayong calling. Ang benefits ng kapon para sa dogs and cats natin, Doc. Yeah. Anong So, benefits of yung kapon is kadalasan yung para ma-prevent yung mga reproductive related diseases like pyometra and mammary gland tumor and canine transmissible venereal tumor. So, si pyometra and si mammary gland tumor, madalas na nating naririnig. But, si canine transmissible venereal tumor, sila yung mga sakit na natatransfer through mating. So, sa mga STD. Yeah. So, may ganun din sa kanila. yeah. Walang dog condo. And sobrang dami ngayon. Especially sa mga rescues and mga strays. Ay, ang dami po. Ang dami. So, ayan. Nagulat ba kayo? Ibig sabihin, may caller tayo. Okay. Shout out. Hello. Good evening, Tita Laila. Good evening po, Doc Joden and Miss Rina. Ayan, good evening. Sino po ito? Yan, si Ryan Mac po ito from Makati. Ryan Mac from Makati. From Makati. Makati. Akala ko from Makati. Kasi pusa pinag-usapan na ato. Okay, sige. Ryan of Makati. Ano ang question mo? Thank you very much po. I'm on my way home kasi tapos narinig ko to. And I'm a fur daddy. So, ayan. May mga questions po ako. Sige. Medyo na-ilab po kasi ako dito sa aso ko. So, 1 year old, mag-1 year old na po siya this September 5. Girl po siya. Napa-vaccine na po namin siya sa kabit nung mga 6 months na po siya. So, kailan po ba ulit kailangan po siya i-vaccine ulit? Gano'n po ba after a year po ba? After 2 years? Hello sir, good evening. So, sa mga pets natin dito sa Philippines, ang required ng law natin is yearly i-update yung kanilang anti-rabies vaccines. So, yearly. Yeah. So, yearly yan hanggang lifetime nila, hanggang hindi pa tayo rabies-free. Usually kasi ang protocols sa ibang lugar, kapag rabies-free sila, usually is yung vaccine nila once every 3 years. But since nga napakataas ng ating incidence ng rabies dito sa Philippines, nire-require tayo ng law na bakunahan yung ating mga alagang pets yearly. Sila ibu-booster. Okay. Doc, another question po. Kasi nung na-vaccine na po yung dog namin, si Beauty, ano po siya Jack Russell, and mixed po siya with Border Collie. So, na-vaccine na po siya. So, medyo malikot po siya, mahilig po siya makipagkarutan, makipagkulitan sa amin. Hindi po namin siya pinapalabas ng bahay kasi ayaw namin na makakuha siya ng dumi doon or whatever. So, nasa bahay lang po siya. Siyempre po, medyo ilang beses na po kami nakagat. So, ilang beses na rin po kami nagpa-anti-rabies. Yeah. So, ano po ba yung pwede namin gawin para hindi po siya masyadong maging aggressive at times? Opo. Yeah. So, most likely ang problem ni Doggy is yung kanyang behavior. So normal naman sir sa mga puppies or mga pets na wala pang around 1.5 year na magkagat. So normal na behavior nila yun to express yung kanilang self na makipaglaro or maging curious dun sa kanilang paligid. So it's normal. It's normal sa mga puppies. Pwede naman silang mag-undergo ng mga trainings na yung tinatawag nila is yung mga positive reinforcements. So, yung ibang dogs nag-undergo ng mga trainings with their mga trainers para ma-prevent yung kanilang sobrang pagiging yung pagkakagat. So, but for me naman kasi it's normal na behavior ng mga dogs, especially mga. Makakatulong po ba, Doc, yung ilalakad sila sa umaga sa Yes. Makakatulong po ba talaga sa pagiging aggressive nila? Yes sir, makakatulong yun kasi mailalabas nila yung kanilang energy. Compared mo kasi yung mga dogs na nasa indoors lang, yung energy nila is hindi na na-express. So, kailangan nilang mailabas yun somehow para mabawasan yung kanilang aggressive behavior. So, malaking tulong yung pag-walk ng mga dogs natin sa mga parks, morning and evening.
Okay po. Tapos ano po, Doc, another one po. Yung ano po, yung sa pagkakapon, meron po kasi ako narinig na dapat daw nga po ipakapon kasi manilesen daw yung pagkakasakit ng dog. Tama po ba yun? Yung meron daw po silang sinasabing sakit, hindi ko po alam kung parvo ba yun. Basta may sinasabi, may narinig po ako na pag hindi daw pinakapon, mas prone daw po na magkasakit yung dog at posibleng ma-dates. Ganun po ba yun? Yes, sir. There's a lot of studies naman na malaki ang benefit nung pagkakapon sa reproductive or sa pagpe-prevent ng mga reproductive diseases ng ating mga alagang pets. Say for example, yung payumitra o yung pagkakaroon ng nana sa matres. Pwede nating maiwasan yun once na tinanggal natin yung kanilang reproductive tract. Sa mga lalaki naman, ng dogs or cats, maiwasan yung pagkakaroon ng mga testicular tumors and also yung TVT, yung pinag-uusapan namin dito ni Miss Laila kanina. Yung TVT is a transmissible disease ng mga dogs na natatransmit nila through mating. So, ano pong age po na pwede na po ikakapon? Pwede na po ba ngayon yung 1 year old? Yes po, sir. Ideally, para maiwasan nyo yung pag-develop pa ng mga aggressive behaviors ng mga dogs, nire-required or nire-recommend namin na mas maaga, mas maiwasan natin yung mga unwanted behaviors nila. So, kahit mga 4 months pa lang po siya, pwede na po siya ipakapon, 6 months? Usually, ang ginagawa namin kapag mas bata sa 6 months, ginagawa namin yun kapag, especially pag nagumagawa kami ng outreach sa mga lugar na malalayo na hindi kami makakabalik agad-agad. But kapag may options naman, usually ginagawa natin is 6 months yung pinaka-minimum na age nila. Which is, yun yung time kung saan sila nag-develop nung mga unwanted behavior kasi nagkakaroon na sila ng lumalabas na yung kanilang mga hormones for sexual maturity. So, malaki yung chance na maiwasan natin yung mga unwanted behavior kapag nakapon natin sila before nila ma-develop yung mga behavior. Like, yung pag-hump. So, usually naiiwasan yun kapag 6 months or before yung kanilang sexual maturity, ginawa yung pagkakapon. Ako, Doc, thank you very much po. Thank you po. Sina and Tita Laila. Napakalaking bagay po nito. Dami ko po natutunan for our pets. And hintayin ko nila po yung anunsyo nyo dun sa pag-fikapon po, yung nabanggit nyo po kanina. Para po isasabay ko na lang po siya doon. Go! O, di ba? Para makita tayo doon. Ryan, thank you so much. Welcome, Ryan! Sabi, alam mo, sobrang nakakatulong talaga yung aso sa buhay natin dahil yung stress, yung love, grabe, nag-aaso kami. Tama yun. Hindi na kami nag-aaway ng asawa ko. Dahil sa aso. How many dogs do you have? Ilang aso meron kayo? Isa pa lang po, isa pa lang. Isa pa. Dagdagan mo para hindi talaga kayo mag-away for life. Adapt. Adapt. Don't shop. Adapt, don't shop, ha? Oo. Marami sa Biyaya Sanctuary. Marami. We're trying to adapt pa rin po, pero medyo yung space namin medyo maliit. Yung maliit lang po kasi. Kaya siguro po pag nakalipat kami ng malaki-laking space, siguro po Tita Laila, thank you so much. More power to your program. Thank you, Ryan. Tina, thank you so much. Thank you. Marami po ko natutunan. Sige. Thank you very much. Bye. Hope to see you in person. Okay. So, ayan na nga. At least, ang dami na. Actually, yung mga questions ko, tinanong na niya lahat para sa akin. So, solve na ako doon. Di ba? Pero sa mga cats, sa aso kasi ito Sa mga cats, kapag, di ba, yung mga lalaki, pag nangliligaw, lalo na, di ba, pag asarap ng tulog nyo sa madaling araw, tapos eto na yung, nagbo-vocalize sa mga bubungan nyo, tapos mamaya nagrarambula na, akala mo kumukulog, nag-aaway palang pusa. Nababawasan rin yung ganong klaseng issues kapag nakakapon, tapos, di ba, minamarkahan pa nila yung pag indoor ang cat mo at lalaki at nagmamature na. May caller na naman. Ihi ng ihi kung saan. Pati sapatos mo iniihian. Okay, hanging question. Caller muna. Shout out. Hello. Hello. Good evening. Yes. Na-curious lang ako kasi I'm a listener and may fur baby kami. Okay, ma'am. Ano po muna pangalan? Mama, just call me Mama Wilm. Mama Wilm? Yeah, Mama Wilm. Mama Wilm. Okay, sige po. Go ahead. Yes. Actually, okay nga yung sinabi nila, Doc, and then ni Miss Ortiz, na ipakapun talaga ang mga dog.
Kasi, just recently lang kami last April, may 9 years old kasi kaming, chihuahua. And then, ayaw namin magka-baby siya. Nalimutan namin sa tagal na nasa amin yung fur baby namin kasi umaalis kami or what, wala dito, nasa ibang bansa, ganyan. Yung nag-aalaga, nalimutan namin, na, huwag na lang siyang magbuntis. And then talagang nagkasakit siya. Ginaano namin at mahal talaga. Kaya, talagang chance na ng mga talaga na magpakapun sila at makalilibre sila sa mga talaga, yung mga LGU na may paano, ay nako, mahal, sa totoo lang. And then, okay na siya, na-hospital nga siya, almost 4 days ang inubos. And then, just recently, a month, 3 weeks ago, yung naman, may lumalabas po, Doc, na sa kanya, yung sa face niya, sa right side ng face niya, may parang nagkasugat. Nagtataka kami, bakit nagkasugat? Nung malaman namin, pinacheck namin, pati chinek up siya, ginanon. Kasi siya, old na po siya. Hindi, may epekto po pala yung ngipin. May depekto ang ngipin? Yung ngipin niya kasi nagkasugat po yung kanya. Akala namin nung una, simpleng sugat lang, parang pantal. Okay. And then, pina-check na naman po namin, medyo mahakin. And then, ngayon po, carnassial tooth abscess. Oo, sa tooth po. And then, nilinisan, pinapilaksis namin. Siyempre, katusan na naman. Kaya po, payo ko talaga, ipaano niyo yung dog niyo sa mga LGU kasi mahal talaga. Kung wala din lang kayong, alagaan niyo po talaga. Yes, and po. then, tama po ba na sabi ko sa amin sa kinainindaan, yung partners na root canal pa daw po namin. Kailangan pa po ba? Yes, if yun po yung recommend ni attending vet, mostly yun po yung kailangan talaga niya. Kasi kung severe na po yung problem nung root nung ngipin ng dogs, talagang kailangan pong ma-assess na maigi and para ma-treat. Yung age po ni Bella today, kasi 9 years old na po yung bunot, di pwede, Dok. Bunot na lang. Di ba pwede? Usually, ang ginagawa is binubunot once na talagang may problema yung ngipin. Konti na lang ipin. Now I know na ganito po pala talaga. Parang tao sila. Yes. Pag tumatanda, nauubos na ng ngipin. Totoo po yan. Yes po. Talagang... Even us, talaga po. Ako nga po yung aso namin, 13 na. Minsan minumuya ko yung pagkain niya tsaka binibigay sa kanya. Kasi awang-awa na rin ako sa kanya. Ako yung nahirapan, parang kulang na yung ipin niya. Yes, actually, I do that ngayon lang. Kasi nasa kama ko siya, kasi yung babe, yung anak ko, wala dito. And ako lang, and then my husband and my apo, sabi niya, yung food niya, inano ko po yung blender, no? Yes, blender, Australian, ginamitan pa namin. And then, okay lang po ba, Dok, yung kanyang, kasi yung food, kasi binibigay na, pinagluluto ko pa po siya ng masarap pa ulam niya sa amin. Meron meron siyang carrots, paglalaga ko, may patatas, may sayote, and then sinasama ko po yung, okay lang po ba yung giniling or yung kinimay na chicken, ipaglalaga ko siya ng pork, ng beef, yung yes po, ma'am. Ayaw na po niya ng mga low food kasi matanda na. Hindi niya makagat. Mostly ang pinapakain natin sa kanila during yung period na meron silang sakit, yung mga malalasa and may amoy. So, which is, makikita natin yung sa mga fresh na diets. So, nilagang manok. So, yun. Mas gustong-gusto nila. And wala naman pong problem sa ganong diet. Pero, lang po siya, Dok? Kasi, very active naman siya. Wala naman po siya actually sakit eh. Yan? Yung parang hirap ng kumain. Wala nang ngipin talaga. Senior na. Wala na lang po, Dok. Tanong ko na lang, hanggang po bang mabubuhay pa ang mga dog? Kasi parang natatakot kami. Ayaw namin mawala siya sa amin. Well, on the average po, ma'am, 12 years old to 15 years old yung kanilang life expectancy. Yung sa chihuahua po. Sa mga chihuahua. So, kung makatungtong sila dun sa age na yon, talagang ando na yung pinaka-expectation natin. So, kung makalagpas man sila doon, usually bonus. So, ang
ang last, ano ko na lang po, yung ngayon po, pwede na po namin sabi hindi na lang parod ka na, labandain pa kami ha. Kasi ang dami na nga namin inubos, so almost 100 Well, lang. If for me ma'am as a veterinarian, usually kung yung sakit niya kasi yeah, but if yung ngipin niya is makapagdulot pa ng ibang sakit or complications, much better na i-address yung problema sa ngipin. It's either bunutin. Parang hindi naman yan, parang kaya lang hiwalay talaga ang ngipin niya. Tinitingnan ko, hinahawakan ko. One seat apart ang ngipin. Fill in the blanks. Alam mo, Mama Wilma, what if lang, ito suggestion ko lang, para mas makita ang maigi ni Doc Joden, bakit hindi kayo pa-consult sa Biyaya Animal Care? Why not? Sa Mandaluyong. Meron ba kayong car service? Pwede nyo pa idala yung... Ayan, go para makapagchikahan kayo ng walang humpay ni Doc Joden. Look for Doc Joden. Pero alam mo, lahat ng vets ng Biyaya Animal Care, ang gagaling. Love na love ko silang lahat. Sabi ko sa anak ko, kasi sila ganyan din, even yung manugang ko pag Japanese, di kasi sa Ayala, sabi nila, I love this dog. They want dog in the Philippines, than their dog in Japan. Oh, why not? Kasi po ang alaga daw iba. Totoo yan. Sabi nila, bakit ganyan sa house nyo? Yung sinasabi ng daughter ko kasi sabi niya, sabi nila, bakit ganyan tayo mag-alaga? Katabi-katabi, yakap-yakap, mas mahal pa pagkain sa atin. Kasi we treat talaga our dogs and cats as extended family members, di ba? Okay. Mama Wilma, medyo naubusan lang po kami ng oras, pero promise, bumalik kasi nga kayo. Bumalik kayo, bitin eh, di ba? Ang dami tumawag eh, di ba? Thank you, Mama Wilma, sa pagtawag mo and sa pag-share mo ng story. Thank you, Ma'am. Bye! Ingat! Okay, so what's going to happen on Sunday? Pwede pa ba kaming humabol sa Kapon? Yes, actually, we're opening slots pa naman for mga walk-ins. Yeah. Yeah. So, you can still bring your pets there sa Mandaluyong City College. What time to what time? 8 to 5 p.m. 8 to 5, pero yung mga walk-ins maybe after mag-a-announce po kami. Ayan. So, antayin nyo lang. Siguro announce na rin dito natin sa shoutout kasi ang daming na interest. So, we will also announce na lang just keep your pets, do's and don'ts. Yeah. Dapat so, vaccinated. kailangan natin yung pets natin is perfectly healthy. Okay? Tama yun. Kasi, perfectly healthy. So, walang sipon dapat. Walang sipon, hindi nagtatae, dapat kumakain. Doon kailangan natin yung fasting before surgery. 8 hours. 8 hours fasting before dalihin sa venue. And then, have your pets on carriers or cages or leash. Yun. It's a must. And then, so naka-fasting, healthy. Dapat sana vaccinated. Yeah, as much as possible sana vaccinated. And then, yun lang naman. And also manage your expectations, guys, ha? Kasi, imagine nyo, 4,000. We're talking about 4,000 cats and dogs here. Kung mainipin kayo, magdala kayo ng maraming pangbaon nyo na load at manood kayo ng marathon habang hinihintay nyo yung marami mga pets. Marami naman. Ay, pero marami nga pala activities. Maraming booth. Maraming freebies. Maraming games. May games din. Makikita nyo ako doon. Mag-iingay ako, ha? Oo. Kasi nag-volunteer talaga ako sa kanila. Hindi pwede ako mag-host.